Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ito mga kabunyog, isa pang magandang lumalabas dito sa pagdinig na ginagawa ni Senadora Risa Hontiveros ay itong batay sa mga based sa mga testimonya ng mga ng mga biktima ni Kibuloy at ng kanyang Kingdom of Jesus Christ. Mga kabunyog, hindi lang child trafficking, hindi lang human trafficking, hindi lang mga sexual molestations ang pwedeng mga ikaso dito kay Kibuloy. Pati paglabag sa labor laws, mga kabunyog. Ako nagtuturo ako ng labor laws, yan ang hinahawakan kong subject eh. Ilang taon na akong nagtuturo niyan, 5 years na. Labor standards, labor relations. Ngayon, pinapakinggan ko yung testimonya nung isa sa mga, hindi lang isa, yung mga testimonya ng mga resource persons na nabiktima ni Lucky Buloy at ng Kingdom of Jesus Christ, mga kabunyog. Kinikwento niya, based sa kwento niya, lumilitaw kahit ang batas natin sa labor hindi sinusunod ni Kibuloy. Mga kabunyog, ipapaliwanag ko mamaya. Sabi kasi ng sabi nung mga tauhan ni Kibuloy, nagdepensa sila. Yung babae, mamaya ipapanood ko sa inyo. Sabi nung babae na, ewan ko kung anong posisyon nito kay Kibuloy. Sabi nung tao ni Kibuloy, pinagtatanggol siya. Sabi niya, ang aming simbahan, mayroon kami mga missionaries. Hindi naman namin mga empleyado yan. Voluntary yan. Mga misyonero namin yan. So hindi yan, hindi namin yan, mga trabahador o empleyado. O yan ang palusot mga kabunyog. Pwede ba yung ganon? Pwede ba yung ganon? Parang ganito mga kabunyog Ang sabi nung mga mga dating miyembro ni Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ, pinagtatrabaho sila. Halimbawa dun sa Glory Mountain, halimbawa dun sa Tamayong, yung malaking compound ni Kibuloy. Yung isa pinagtatrabaho bilang gardener, iba-ibang trabaho nila doon. Ay sabi ng mga miyembro mga dating miyembro ng Kingdom ni Kibuloy, pinagtatrabaho kami, pero hindi kami sinisweldohan. Binibigyan lang kami ng parang honorarium ba yun tawag doon? Honorarium. Tapos sabi sa kanila, minsan daw 200 pesos, minsan naman 300, depende sa mood ni Kibuloy. Pero sila, yung trabaho nila is skilled. Kasi experienced na sila, pinagtatrabaho sila. Kaya lang hindi sila sinisweldohan. Binibigyan lang sila ng parang honoraria, no? Yun daw ay tuwing katapusan, binibigyan, walang permanente daw, minsan 200, kung maganda ang mood, 300. O ngayon, sabi nung official ni Kibuloy na umattend sa pagdinig, hindi naman po kasi sila empleyado kasi mga missionary sila. Nagtatrabaho sila doon bilang missionaries, hindi po yun swelduhan. O ngayon, mga kabunyog, kapag ganun ba na misyonero, volunteers ng isang grupo ng relihiyon, yan ba ay empleyado o volunteer missionary na hindi dapat swelduhan? Yan ang pag-usapan natin. Kasi ako, nagtutulong ako ng labor law. Alam ko kung anong sagot sa tanong na yan. O yan mga kabunyog, hininga ng opinion yung Undersecretary ng Labor, ang pangalan yata niya, Yusek Felipe Igargo. Sang-ayon ako dyan sa Undersecretary ng Labor. Bawal po yun. Hindi pwede. Gagawin mo, palusot mo. Sasabihin mo, hindi ko naman empleyado yan, misyonero yan. Hindi pwede yun. Kung talagang ang trabaho niya ay nagtatrabaho talaga, trabahador talaga, hindi pwedeng mag-circumvent. Hindi pwedeng ikutan mo yung batas. Iniikutan nila yung batas eh. Tatawagin nila missionaries, tatawagin nila volunteer workers. Pero anong sabi nung mga nagkikwento? Nagtatrabaho sila. Maghapon, may hanggang pangagabi. Tapos bibigyan lang sila parang honoraria. Honoraria. Depende pa sa mood ni Kibuloy. Ang paliwanag ng mga supporters ni Kibuloy na umattend dyan sa hearing, hindi naman kasi sila empleyado misyonero sila. Hindi pwede yun. Kahit tawagin mong misyonero yan, kahit tawagin mo pa yung volunteer workers, kung ang nature ng ginagawa nila ay trabahador,
Hindi pwede yan. Covered yan ng labor law. Ito, hindi yata ito naturuan ng abogado. Akala niya, alam niyo mga kabunyog, marami akong binigay na exam sa mga estudyante ko. Ha? Tulad niyan, ikaw ay pinagtatrabaho sa isang, halimbawa, simbahan. O sa simbahan o isang grupo ng relihiyon, pinagtatrabaho ka. Una, pinili ka, sinilik ka. Okay. Pangalawa, pinagre-report ka, may schedule ka, may ano yung trabaho mo, may malinaw na ano ang trabaho mo, kung anong trabaho mo, ano, may oras ang trabaho mo. Ngayon, at kung anong gagawin mo ay kinukontrol ka, ano, binibigyan ka ng bayad, hindi nga lang tinatawag na sweldo ang tawag, hindi nga lang tinatawag na salary or wage. Ang tawag ay honoraria. Pinipirmahan mo doon, honoraria. Okay? Alam nyo po, ang ruling ng Korte Suprema sa ganyang maraming issue, empleyado ba yon? Ganito ano siya? Tinatawag siyang volunteer worker o kaya missionary worker. Simbahan ito pinili siya, sinelect siya, in-engage siya, at may oras ang trabaho niya, malinaw ang description ng trabaho niya kung ano, binabayaran siya pero hindi wage ang tawag, salary. Pag pumipirma siya, ang tawag sa pinipirmahan niya, honoraria. So ngayon, ang tawag sa kanya, empleyado ba siya o hindi? Alam niyo po, ang desisyon dyan ng Korte Suprema sa ganyang mga kaso, empleyado yun. Worker yun. Kahit pa ang tawag sa pinipirmahan niya ay honoraria. Hindi tinatawag na wage or salary. Hindi yon. Hindi importante kung anong tawag doon sa binibigay sa kanya. Ang importante doon, yung nature ng kanyang ginagawa, pang empleyado yun. Hindi na yun pang missionary worker lang. Tinatawag lang na missionary worker nila, tinatawag lang na volunteer worker para nga hindi swelduhan ng tama, para hindi maobliga yung Kingdom of Jesus Christ na magbayad sila ng mga benefits at mga labor standards. Kasi kapag empleyado yon, susunod na sila sa labor standards. Ngayon, ayaw nilang sumunod sa labor standards. Yung mga overtime, night shift differential, ayaw nilang sumunod sa ganyan, kaya ayaw nilang tawaging empleyado. Tinatawag nila missionary. Pero ang totoo, yung tawag nilang missionary at yung tawag nila sa bayad na honoraria, ayaw nilang tawaging salary kasi gusto nilang palabasin na hindi empleyado. Ano't anuman, kahit hindi mo yan tawaging empleyado or worker, kahit hindi mo tawagin na wage o salary yung binabayad mo, sa by law, ibig sabihin sa tingin ng labor law, worker yan at empleyado. Hindi niya yan pwedeng lusutan. Di ba? Ano to kung malapit lang ako dyan, hahawakan ko ang kaso ng mga yan, ilalaban namin yan sa labor. Ako, 100% mananalo kami sa ganun. Kasi napakalinaw ng facts Ang palusot lang nitong babae, hindi naman daw talaga yun empleyado or worker. Ano lang daw yun? Missionary. Sos, ang dami na naming hinawakan na ganyang mga ina-assign ko yan ng mga kaso sa mga estudyante ko. Ganito ang nangyayari. Matatawag mo ba itong worker or employee o hindi? Sabi ng Supreme Court yan, worker yan, employee yan. Pinapalusot lang, pinapalabas lang na missionary para hindi nga magsumunod sa batas. Imagine niyo, ang ginagawa niya, landscaper, pinapatrabaho, pinapaglinis ng garden, pinapaglinis ng buong compound. 8 to 5 ang trabaho. Worker yun. Worker yun. Kahit natawagin mo yan na ang binibigay mo ay honoraria. Ang tawag mo sa kanya, hindi salary, hindi wage, hindi yun. Ganyan naman talaga ang mga employer Para malusutan nila yung labor standards, labor law, sasabihin nila, walang employer-employee relationship. Hindi yon. Sa maraming beses, ang desisyon ng Korte Suprema sa ganyan, ang desisyon ng Korte Suprema, may worker, may employer-employee relationship yan. Kaya nakikita niyo yung labor, undersecretary ng labor, nagsabi na yung undersecretary of labor. Yung ginagawa na yan, violation of labor laws yan. Ito, panuorin niyo.
Oh, ito yung representative ng DOLE dun sa pagdinig ni Risa Hontiveros eh. Oh. Legal talaga po yan. Bawal ang papagtrabahuin mo ang isang tao at hindi mo bigyan ng sahod at mga benepisyo na nararapat ayon sa batas. Humarap naman ang isa nagpakilalang full Alam nyo mga kabunyog kasi, nakikita nyo na yung modus ni Kibuloy. Kunwari, yung mga tao na tagasunod niya gagawin niyang missionaries. Papagtrabahuhin niya dun sa malaking compound. Okay, ang laking compound. Tapos pinagtatrabaho niya siguro, tagaluto sa bahay niya. Tagaluto dun sa malaking compound niya. Papalabasin niya, missionary workers yon. Pero ang totoo, ang ginagampanan nila, trabahador na eh. So hindi pwede yon. Hindi pwedeng lumusot yon sa labor laws natin. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Hindi pwede yan. Actually, ang isang kaso nga na yan, may isang kaso akong na-assign sa mga estudyante ko, isang missionary. Ito sa Katoliko ito Katoliko ito. Missionary. Isang missionary group o congregation, nagtatrabaho yung mga sa isang ano ba 'yon? Sa isang canteen na pag-aari ng missionary group na 'yon. So sabi ng ang contention ng missionary group, hindi naman for profit yung aming canteen. Ano lang 'yun eh. For charity. Sa katunayan, ang whatever na earnings doon, ginagamit din sa charity. So wala talaga silang income, wala silang napapakinabang doon. Binabalik din sa tao in forms of charity. Alam nyo kung anong sabi ng Korte Suprema doon sa case na yon? Hindi. Kahit pa non-profit, kahit pa religious charitable organization yan, yung mga nagtatrabaho dyan ay employee. Dapat sumunod sa labor law. Doon. Ganun yun. Ganyan yan. Kahit sabihin pang non-profit yan, kahit sabihin pang religious or charitable institution yan, dapat kung may trabahador dyan, magbayad sa trabahador dyan. Kasi trabahador yan. Nag-a-apply ang labor laws natin kahit pa religious, charitable or institution. Kahit pa non-profit. Yan po ang malinaw dyan. Yung style na yan ni Kibuloy, alam na yan. Pinapalabas niyang missionary para hindi mag-apply yung labor law. Kasi ayaw niyang magbayad ng night shift differential. Ayaw niyang magbayad ng mga holiday pay. Ayaw niyang magbayad ng premium pay. Ayaw niyang magbayad siguro ng overtime. Marami siyang gustong lusutan dyan. Kasi sa laki ng compound niya, kailangan niya ng maraming trabahador. Ang pinalalabas niya, hindi naman workers yung mga yon, mga hindi empleyado, kundi missionaries. Wala. Hindi lulusot yan. Salamat Kabunyog Hilnik daw sa pag-send ng stars. Hindi lulusot yan. Circumvention of labor laws ang tawag dyan. Ay, sos. Ngayon ko lang nalaman na ganyan palang style ni Kibuloy dyan eh. Based sa kwento dito. Okay, sige mga Kabunyog, mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.